Sa video na ito, nakuha sa resupply mission kanina papunta sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, makikitang pinalibutan ng 3 Chinese militia vessel at isang barko ng China Coast Guard ang isang barko ng Pilipinas. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, binomba ng water cannon ng China Coast Guard o CCG vessel 5203 ang supply vessel ng Pilipinas na ML Kalayaan. Ang barko na yan ng China ang siya ring nambangga noong October 22 sa bangka ng Pilipinas, muling kinundinan ng Pilipinas ang dangerous maneuvers o delikadong pagmaniobra ng China sa lehitimong resupply mission ng Pilipinas. Agad ding nagprotesta ang Philippine Embassy sa Beijing. Maging ang Department of Foreign Affairs, diniretso na sa Maritime Communications Mechanism ang reklamo. Nagpadala na rin ulit ng diplomatic protest sa Beijing. Sa kabuuan, ito na ang ika-126 na diplomatic protest na inihain ng Pilipinas laban sa China sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Kabilang dyan ang pambobomba ng water cannon nitong Agosto at ang banggaan sa dagat noong nakaraang buwan. Gate naman kanina ng China Coast Guard, ang Pilipinas ang anilay trespassing sa Ayungin Shoal. Binuntutan din daw nila kanina ang mga barko ng Pilipinas, pero pinalusot din kalaunan alang-alang sa tinawag nilang special arrangements sa paghahatid ng supply. Ayon sa isang security analyst, nagbabanggaan ng Pilipinas sa China sa kung sino ang may kasalanan. Cognitive warfare where you have two different narratives, no? It's a contest ito kasi ng gray zone strategy pa rin that involves narrative wars, and definitely kanya-kanyang version of what is true. Dagdag pa niya, ngayon lang nakikitaan ng China ng paghihigpit sa pagugwardya sa mga resupply mission ng Pilipinas. Sa kabila niyan, asahan daw na hindi pa ito huling beses na magkakainitan ang dalawang bansa. This will continue because of course their objective is to deter us para lumapit doon dahil sa tingin nila nakapaligid na sila dun sa teritoryo na doon. Para naman kay Senator Francis Tolentino, walang pinagkaiba sa mga pirata ang inaasal ng China. Nilalagay raw kasi nito sa alanganin ang seguridad at stability sa rehiyon. Tinawag namang abuser at gaslighter ni Senator Riza Ontiveros ang China. Pinagmumukha raw nitong Pilipinas pa ang nanghihimasok kahit sila ang nasa ating teritoryo. Kaya mas mainam daw na pagtuunan ng pansin ang modernisasyon ng Philippine Navy at Coast Guard para hindi raw tayo basta-basta binabraso ng China sa Ayungin Shoal. Si House Speaker Martin Romualdez naman kinundi na rin ang agresibong aksyon ng China Coast Guard. Hindi raw magpapabuli ang Pilipinas kahit isa tayong maliit na bansa kumpara sa China. Nanawagan din siya sa mga karatig nating bansa na kundinahin din ang ginagawang pangaharas ng China sa sarili nating teritoryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5.